Nanawa po, ibigay niyo po sa amin ang nais niyo pong mensahe ngayong umaga na kailangan po kami mga anak niyo na maglingkod sa inyo. And Lord, nawa po, we unlock our talents and gifts na pinagkaloob mo po sa amin at pinagkatiwala. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. So yun po. Sorry, medyo kinakabahan po ako. Nung time po na sinabihan din po ako ni Tita Angel, una po syempre, nagkaroon po ako ng kaba kasi naman, sabi nga ni Aling, di ba? Sino nga naman ako para magsalita sa harap niyo? Sino nga naman ako para mag-share ng salita ng Diyos? Pero, yun yan, nalagyan din ako ni Lord na opportunity yan. Kasi ganun po kasi ako, kapag may opportunity, grab lang din po ako ng grab. Kasi naniniwala ako na hindi yan tumarating sa'yo at hindi yan ibinibigay sa'yo ni Lord accidentally. At may purpose yan. Kung bakit ka niligay ni Lord yan sa posisyon na yan o kung bakit ibinigay sa'yo ang bagay na yan. So, yun po yung ginawa ko. Kung sa naman, wala pang Pasko, pero may present. Diba? Wala pang Pasko, pero meron tayong mga regalo galing kay Lord. So, naisip ko po, ng title po is Unlocking Your God-Given Talents and Gifts. So, it's time na para buksan natin, i-unlock natin yung regalo na ibinigay sa atin ng Panginoon, na talento at spiritual gifts. So, para po ma-share po yung ano po paano natin ma-unlock, malalaman yung binigay ng talento at regalo ng Panginoon sa atin. Ang ginamit ko po yung parables of talents. Alam naman po natin, most of us are familiar sa story ng parable of talents. Sa Mateo 25, verses 14 to 15, sinasabi po, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanilang mga ari-arian. Binigyan niya ng salamping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ng ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa naman ay 2,000 salaping ginto, at ang isa naman ay 1,000 salaping ginto, at pagkatapos nito, siya'y umalis. Doon po sa parables of talents, hindi lang po ginto ang pinag-uusapan din po sa story na yun. And this time po, mag-focus po tayo sa talent na binigay ng Panginoon at ang gift na ibinigay ng Panginoon. Dahil bukod din po
yun nga, di ba, pinakita sa kanya ni Lord na meron pala siyang maibabahagi sa ating simbahan at meron pala siyang ministry na kung saan doon niya mapaglilingkuran at sa kaluwalhatian ng Diyos. So, yun po, ayon nga po sa 1 Peter 4 verses 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in its various forms. In Tagalog, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. So God give us gifts. Lahat tayo ay may gifts. So huwag natin sasabihin na we are giftless, na we are not talented. Diba? Huwag natin iisipin yun dahil lahat ng meron tayo, kung ano meron tayo, yun yung inentrust sa atin ng Panginoon. Yun yung pinagkatiwala niya sa atin. And kung mapapansin po natin, yung isang servant, binigyan siya ng 5 talento. Yung isang servant, 2 talento at isa ito sa pangatlo. Hindi sila pare-pareho. Bakit po kaya? Dahil ang Panginoon, alam niya kung ano yung kaya natin i-handle. God knows what we can handle. God knows kung ano yung ability natin. God knows kung ano yung kaya natin gawin bilang anak niya. So, iwasan po natin yung pagkumpara ng talento natin at gift sa ibang tao. Ayon nga po sa Romans 12:4-8, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumatanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandaang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ng ayon sa sukat ng ating pananampalataya. So, let's stop comparing our talents and gifts sa ibang tao. Minsan nga pwede naman po natin may iwasan yun, na magkumpara tayo ng talents natin at yung gifts na meron tayo at ability natin sa ibang tao. Kaya minsan nga po iniisip natin na wala ka pa talaga akong talent kasi hindi ako marunong kumanta. Pareho kaliwa ang paa ko. So wala akong pwedeng salihan ng ministry sa church at wala akong maibabahagi sa aking simbahan. Pag-uwi niyo sa bahay, ano po yung meron kayo? Iba po sa atin ay isang asawa, isang anak, kapatid, kapamilya, kapuso. Ang pagiging parte ng pamilya, ang ating pamilya is our first ministry. Kaya huwag po natin iisipin na wala po tayong ministry. Our family is a precious gift galing sa Panginoon na minsan tinitake for granted natin. Na minsan nakakalimutan natin na importante ang ating pamilya. Our family ministry. But of course, iba po sa atin, busy po sa ministry dito sa simbahan, at minsan napapabayaan po yung ating pamilya. Ako po, ang ginagawa ko minsan, kapag po, kasi po masyado po kung bata yung aking anak, si Gia, minsan na po ako, na kapag masyadong matagal na po ako sa labas, for example po, maghapon po ako sa church, maraming meetings, minsan naisip ko po na papabayaan ko po ang aking anak, na kailangan po talaga is balance eh. According to Bible naman, dapat hindi talaga opposing forces ang ministry at family. Dapat po intertwine siya
worship or activities sa church. Di ba yung mga magulang natin, pinipilit nila tayo magkaroon ng ministry sa church. Dahil ang ating mga magulang, ministry nila tayo. Dahil bukod sa pagmamahal, pag-aaruga, pag-aalaga, kasama din yung pag-akay sa atin na mapalapit kay Kristo. Kaya, lagi po natin tatandaan na even na ganun kasimple lang ang talent or gifts nyo, o magulang kayo, anak kayo, or kahit ano pa lang meron kayo, you can use it by God's glory. So, yun nga po, even the simplest thing na meron tayo, talagang sobrang nag-bless kay Aline kanina. Share ko lang po. Nag-bless talaga ako sa'yo, Aline, kasi inisip ko wala kang gift. Pero, alam niyo ba, yung mga simpleng bagay na ginagawa natin para sa simbahan, meron siyang malaking parte na nagagawa na hindi nyo napapansin. Na hindi lang sa praise and worship, pag-out sa praise and worship, pag-out sa choir, yung nakikita nyo lang during worship, hindi lang po yun ang may huge part. Even ang audio team sa likod, ang nag-ooperate ng ating PowerPoint, napakalaki din po ng parte nila. Sila po yung mga tao behind our worship na napalaking parte na kapag kumakanta ako, hindi ko masyado kabisado yung lyrics English. Kapag kumakanta ako, nagkakaroon ng problem. Hindi ko na alam yung lyrics. Minsan na pinalo po ako doon. So, hindi ko na po alam kung ano yung susunod. Napaka-apet ko na naman po ngayon ang aking paglingkod, ang aking pag-worship. So, yun nga po, even our simple gifts and talents. Na katulad po ni Moises, na ginamit ang kanyang tungkod, ang kanyang rod. Ang tungkod na yun, na ginamit ni Lord as instrument to make miraculous events like part of Red Sea, it turned into a serpent. Ano pa ba yung miracle na ginawa ni Lord through Moises' staff or tungkod? Nagpalabas siya ng water sa rock gamit yung tungkod. Excuse me lang po. Yan, salamat po. Mahirap po pala magbahagi ng mensahe, kaya grabe din po pala ang ginagawa ng ating pastor at Lisa. So, let's continue po. So, yun nga po, na yung tungkod ni Moises na napakasimple lang na tungkod ay ginamit ng Panginoon. At katulad din ng sling ni David, hindi si Kuya Buha, si David, even as a simple weapon, yung sling, tirador, ay ginamit ng Panginoon. Even if it's a simple weapon, pero sa kamay ni David, na may pananampalataya sa Panginoon at may courage, it was lethal. Natalo na si Goliath gamit yung simple weapon. Kaya huwag po natin iisipin na kahit isa lang po yung ministry natin sa simbahan is, huwag natin isipin na isa lang yung ministry natin sa simbahan is wala na yung malaking parte. And also, the Bible tells us na pinreate na tayo ni Lord in His image na may specific purpose dito sa mundo. Kaya, always remember that we are unique sa mga abilities, sa talent. And kung iniisip nyo po pa rin hanggang ngayon na wala po pa rin tayong talent, wala tayong isipin nyo po, ano po yung characteristic nyo na kino-compliment kayo? Ano po yung bagay na sinasabi sa inyo ng mga tao na, uy, nakakatuwa ka kasi ganyan. Uy, yung galing mo, ganito, ganyan. Ano
kailangan din kasi na train ka or yun nga, para maging magaling ka sa bagay na yun. But, there are also skills na hindi tayo aware, like, mahilig kang magluto. Yung family mo natutuwa sa'yo kapag nag-bake ka. Natutuwa sa mga luto mo. Ay, ang galing mo talaga magluto. Sarap-sarap. Pero bakit po si ganito iba yung lasa? Pero ikaw, ang galing mo talaga. Diba? Mahilig kang magluto. Pwede mo yun yung magamit sa paglilingkod sa Panginoon. Ikaw ang magluluto ng mga pagkain. Ikaw ang mag-prepare ng meal for a specific event or meron kayong feeding program. At pwede rin ikaw yung mag-prep ng meal para sa mga event ng kabataan or fellowship para masarap yung pinakain nila. And meron din sa atin na hindi mag-picture-picture. Meron photography skills na every time merong event dito sa simbahan, mahilig mag-picture. Yan. Meron sa atin gano'n, magaling mag-picture. Meron din po sa atin na magaling din po sa mga handicrafts and knitting. And si ate Irene po, magaling siyang mga ganchilyo. So, pwede na po yung gamitin para i-share po yung knowledge niya sa pagkaganchilyo sa ibang membro ng ating simbahan. And mahilig din po tayo magturo sa mga bata. Pwede po tayong mag-offer din ng free tutor sa mga bata. If gusto nyo po, kung mahilig po kayo magturo, pwede nyo po yung gamitin para maglingkod sa Panginoon. And mahilig din po ba kayo magtanim? Alam niyo po, ako po kasi wala po akong talent sa pagtatanim. Wala po akong green thumb. Bata pa lang po ako, lagi po namamagay ang halaman sa akin. Hindi ko po alam kung bakit. Kahit may fertilizer, ginawa ko na lahat. Wala talaga. Kasi nung elementary, meron po kasi kaming gardening. Tapos napapansin ko po, syempre po, kailangan umusbong yung, kailangan umusbong yung pechay ba yun? Basta pechay yung lumabas dun eh. Kasi bata pa po ako nun. Napapansin ko, bakit yung akin? Parang tuyo, tapos yung sa kanya sobrang ang lago. Yung sa kanya talaga ang pangit. Parang talaga siyang mamamatay na. Alam niyo po ba palit yun? Yung mga nauso ko dati ng Monday, yung mga plantita. Naku, hindi po ako plantita. Namamatay po sa amin ang mga halaman. Kaya yung binigay po sa amin na mga binigay ko po kay Papa. Sabi ko po, itanin mo ba kasi mamamatay sa akin, kawawa naman. So, yun po. Kaya po natin isipin wala tayong kalit. Ako nga po, wala po akong bintang. And even yung yung pag-aayos ng mga upuan sa simbahan. For example po, ito pong upuan na, di ba, iba po yung setting natin. Isa po kayo sa mga nag-aayos. Kayo po yung may kusa na nag-aayos ng upuan sa simbahan. Kusa na nagpapatay ng electric fan after the service. Kusa na nagbubukas ng curtain o nagsasara ng kurtina. Yung mga tao, nag-i-initiative na kahit simple bagay na nagawa. Ministry na po yan. So, no matter what your talents and abilities, pwede po natin yan gamitin para sa inyong kaluwalhatian ng Panginoon. So, next slide po. So, let us discuss. Medyo kita pala. Discuss po natin kasi magkaiba po ang natural talent sa spiritual gift. So, discuss po natin yung pagkakaiba nila. So, sa natural talents po kasi, ang natural talents, yun po yung mga talento natin na from God through our parents or from birth. Pinanganak tayo na nanggaling tayo sa pamilya na umaawit. Kaya tayo magaling kumanta sa mga pamilya ng mga dancers. Kaya marunong kami sumayaw. While sa spiritual gift naman po, it is directed from God, from rebirth. Ano po ibig sabihin nun? So, upon salvation, once na tinanggap natin
si Jesus as our Lord and Savior, He will bestow a spiritual gift sa tao yun. And for natural talent, sa natural talent po, it can also possessed by non-believers. Di ba po, kahit naman po yung mga hindi mananampalataya ay kumakanta, ay sumasayaw, ay meron din silang mga talento. And also, as believers, meron din po tayo mga talento. But in spiritual gift, it will only possessed by believers. Dahil galing po ito sa Panginoon, sa once na born again tayo, ma-refer tayo, magkakaroon po tayo ng spiritual gift. Tayo po mga believers. So, sa natural talents po, it must be recognized, developed, and exercised as we practice and train. So, kagaya din naman po sa spiritual gift na we recognize, develop, and exercise. Ang pagkakaiba lang po nila sa natural talents na i-exercise mo siya or i-develop mo siya by training. Nag-train ka. Pero sa spiritual gift ay na-develop to as we mature in our relationship with God. As we deepen our relationship with Him. Sa ating pagbabad sa proseso ng Panginoon, sa lalo natin magpakilala sa Kanya, doon na-develop ang ating spiritual gift. So, sa natural talents should be dedicated by believers. So, you are a believer and you have the talent of singing, may talent ka sa acting ka, and pwede mo itong i-dedicate din sa Panginoon, yung talento natin. And for spiritual gift, should be used for God's glory. Yun, kailangan po natin siyang gamitin sa kalwalatian ng ating Panginoon, ang ating spiritual gift. So, ano-ano nga ba ang natural talents at spiritual gifts? So, unahin po natin ang natural talents. Singing, playing musical instrument, dancing, cooking, great at sports, acting. Yung acting po na artistahan, hindi po yung arti-artihan. Sa arts, magaling ka sa arts. Memorizing, sa mga kabataan, mga magaling sa best in memory verse. Yan. So, do it yourself. Yung mga Mr. Handyman po natin dyan. Yung mga kaya magpupuli ng mga sira. Creating and building things. Ganun din po. Yung mga engineers natin. Yung magagaling sila sa pag-build ng building, ng bahay. Knitting. Nabagit ko po yung kanina. Yung pagkagaling yun. Yung mga handicrafts na yun. And also vlogging and social media. Talent pala yun. Pag magaling ka mag-vlog, live vlog. Diba? Ang dami successful din sa pag-vlogging, social media. Hi vlog. So, and of course, public speaking. So, talent din po yung pagsasalita sa public. So, let's look to spiritual gifts. So, sa spiritual gifts, unahin po natin yung leadership. Yun po yung ability na ikaw yung mamumuno for God's purpose. Ikaw yung nagkakas ng vision sa ating simbahan para mag-work harmoniously ang mga membro sa simbahan. So, some of us have this spiritual gift. Marami po sa atin ang mayroong spiritual gift of leadership. Marami po sa atin ang magaling mamuno. Prophecy. Ito po yung ability na makareceive ka at communicate ng messages from God. Para ito yung spokesman ni Lord. Pero sa panahon po kasi ngayon, marami ng mga false prophet. Diba? Hindi po katulad dati na sila prophet Habakkuk, Amos, mga kailangan pong prophet talaga na totoo po yung kanilang pinrophesy. Spiritual
of discernment. Sila po yung may ability na mag-distinguish ng mga false prophet. Yan. Sila yung may ability to distinguish the right and wrong, the good and evil. Next po is yung intercession or prayer. Sila po yung may mga gift na, ito po yung maganda po ito kasi napaka-selfless po nitong spiritual gift na po. Imagine ko po yung lagi nag-pray para sa ibang tao. Di ba po, ako nga po personally, kapag may nagsabi sa akin, yung pinag-pray kita, sobrang saya lang po ng puso ko nun kasi may tao mag-pray para sa akin. Malay nyo kayo pala yun, ang intercessor, di ba? Kayo pala yung tao laging mag-pray sa mga membro ng ating simbahan. So, napakalaking part po yan ng pagsilid ko sa simbahan din, yung pagiging intercessor po. At napaka-powerful po ng prayer. At alam po natin na kapag may tao po na may spiritual gift of intercessor, grabe po ang pagkilos ng Panginoon dahil bukod sa selfless siya, alam po yung compassion mo sa ibang tao din, nandun din po. At talagang tinilos ang Panginoon sa mga taong pinag-pray niya. Meron din po spiritual gift of healing. Yan. Ito po yung may ability po yung believer na makapagpagaling. Hindi lang po physical hindi lang po yung sakit. May ability siya na makapagpahil din ng emotions natin. You are heartbroken. Ikaw yung taong nilalapitan ng mga kaibigan mo. Uy, naman ba? I'm so heartbroken. Tapos ikaw yung tao na kapagpagaan ng damdamin nila. Yung pala, spiritual gift na pala yun. Spiritual gift na pala yung healing na nakakapagpabigay ka ng peace of mind sa mga taong heartbroken, sa mga taong stress, diba? Stress sila sa mga buhay nila. At sa kanila, sa iyo sila nagsasabi at kapag kinausap nyo sila, pinag-pray nyo sila, nag-lay hands ka sa kanila, nagkakaroon sila ng healing. And of course, yung ginagawa din po nila pastor, yung anointing of the oil sa mga may sakit. Yun, isa rin po yung sa spiritual gift na brimstone ng Holy Spirit. Spiritual gift of encouragement. Yan, it is an empowered ability na mag-uplift, strengthen yung mga pinili sa ating simbahan. Sino ba yung nakikita natin dito na doon pa lang sa unahan? Good morning po! Pasok mo pa lang, good morning po! God bless po! Hindi mga taong nag-encourage sa inyo Diba? Spiritual gift din po pala yun, yung mga taong nandyan kapag may problema din kayo. Yun, bukod din po sa healing, yung mga taong nag-encourage din sa inyo na magpatuloy sa paglilingkod. At kaya patuloy din po tayo nagsisimba. Kaya po tayo dito dahil dito sa mga tao na nag-encourage sa atin na manatili dito sa ating simbahan. Spiritual gift of apostleship. Ito naman po yung capacity to pioneer new ministries. Dito po pumapasok yung mga sa mission, yung mga lumalabas, sa mga pupunta sa mga foreign countries, sa mga unreached area, para doon po sila magbahagi ng mensahe ng Panginoon. Spiritual gift of teaching. Yan, yung ability to makapagturo ng biblical truth. And yung sa pagtuturo po, marami din po sa atin yan, dito sa ating simbahan, ng spiritual gift of teaching. For hospitality naman po, ano po yung pumapasok sa isip natin kapag sinabi ng hospitality? Connected din po siya dun sa spiritual gift of encouragement na kayo po yung nag-welcome din po sa mga bisita, and then kayo rin po yung nagpo-provide ng mga pangangailangan ng ating mga membro sa simbahan. At kayo po yung nagpapapil na valuable member ka. Na kapatid, you are belong. Yan. Sila po yung merong hospitality na gift. Gift of service. Ayan yung una
sa utak si Aline. Service yung gift mo, girl. Yan. Kasi yung willingness mo na mag-step up sa mga pangangailangan ng simbahan. Kung kailangan na pupunta sa visitation, eh hindi naman lahat available. Pero ito yung tao, may time ka, tsaka willing ka, may eagerness ka na i-fill in yung mga kulang. Yan. Yung marami sa atin po yung may mga spiritual gift of service na yung mga tao laging present, may kita niyo yan sa GC ng Biblia, yung laging present. Yan, sila yung mga nag-feel ng gaps na sila yung laging present sa mga pagawain ng Panginoon. Act of service yan. Napakalaking bahagi po yan sa ating simbahan. Spiritual gift of giving. Yan, sila po yung mga generous na member ng ating simbahan na napaka-generous po nila. Lagi po sila nagbibigay. Lagi po silang buong puso and cheerfully giver dito sa ating simbahan. So, kilala naman po natin kung sino-sino yung mga tao nandito sa ating simbahan ng spiritual gift of giving na para mamit yung mga pangangailangan ng ating simbahan. Talagang bigay sila ng bigay para mag-continue yung activity natin, mag-continue yung pagawain natin sa ating simbahan. Sila yung mga tao po yun. And spiritual gift of mercy, ito rin po yung God-given na ability na makapil ka ng compassion and empathy sa mga nangangailangan, sa mga tao na suffer. Pwede rin po dito sila Tita Nori. Sila po yung may compassion sa ibang tao. Sila po yung mga tumutulong kapag may nasunugan. Sila po yung agad umaaksyon na humihingi ng tulong para makapagbigay tayo, makapaghatid tayo ng tulong at pagmamahal din sa mga nangangailangan. So, spiritual gift of evangelism. Yan. Ito po yung personality na ability na makapagpahagi din po ng salita ng Diyos. Yan. From the word evangelize, mag-evangelize ka sa mga unbelievers. So, pwede kang paglabas mo lang dyan, mag-evangelize ka para makakilala sila sa Panginoon. At makapagpahagi ka ng salita sa kanila, makakilala sila sa Panginoon at madala mo sila sa Panginoon. So, next, spiritual gift, pastor. Ayan. Ang pastor daw po ay Latin word for shepherd. Yan, si pastor po ang ating pastol. Yan, yung spiritual gift na po yan, grabe po yun. Kasi siya po yung nag-nurture sa atin by teaching God's word. Tayo po mga plot niya, yung mga pinapastol niya, ay i-equip niya tayo by sharing God's word. Pinipit niya tayo ng God's word at i-equip niya tayo sa mga ministry natin. At siya din yung nag-build ng long-term sa ating simbahan. Nag-build ng relationship, long-term relationship sa ating simbahan. Na para mas lalo tayo lumago at magpalakasan bilang isang simbahan. So, spiritual gift din po yun. Nakapaloob din po dun sa spiritual gift of pastor is yung teaching and administration or leadership. And lastly po, spiritual gift of wisdom. Yan, wisdom. It is a gift na binigay sa isang tao para makita niya yung mga bagay in God's point of view. Yan, kapag naman may wisdom ka, iba yung pagkakaintindi mo sa mga bagay. Alam mo, you are a person full of wisdom. Kasi yung mga sinasabi mo, nagagamit mo yun to glorify God. Kasi ito yung nagbibigay ng solution in a godly way. Dahil na ito yung kakayahang understand ng mga bagay in God's point of view. Hindi ka agad-agad na nagbibigay na sa isang tao ng kapag may problema siya, hindi agad nagbibigay ng advice. Advice na basta-basta.
bagkus makakapagbuti pa yung tao ngayon. So, yung pong mga talents and spiritual gift, lagi din po natin tandaan na yan po ay hindi lang ibinigay ha, ang word po is entrusted. Ang ibig sabihin po ay ipinagkatiwala. Kaya nga po tayo ay mga steward. Pinagkatiwala yan, meaning hindi natin yan pag-aari. Kahit yung talent, ito meron ako, yung boses ko, kaya pumili ni Lord yan, pag di ko ginamit. Kaya dapat yung spiritual gifts and talents natin, gamitin lang natin yan para sa Panginoon. Lagi natin i-dedicate sa Panginoon because we don't own these talents. So, ano nga pong response ng mga servant? So, balikan po natin yung parable. So, the 5 servant, the 5 talent servant, and the 2 talent servant, in-invest po nila at nagdoble ang kanilang mga talento. So, yun po ang ginawa nila. Meron silang kasipagan, masipag sila, at faithful servant sila. So, yung pagiging faithful nila, meron siyang action. Nagkaroon sila ng kasipagan na madoble at mag-invest ngayon kanilang mga talento at magamit ito. So, ito na po, story time. Share ko lang po. Share ko lang po yung journey ko kung paano po ako natuto umawit. Kasi ako po ay umawit po. So, dati po kasi, ako po, takot po ako kumanta. Nung bata po ako, takot po ako kumanta sa harap ng maraming tao. Then sila mga papa, lagi nila ako pinapasali sa singing contest. So, elementary days, pinapasali nila ako sa singing contest. Pero, pag singing contest po, never po ako nananalo. Kasi po, dahilan, hindi po ako nakakatapos ng kanta. Nag-walk out po ako. Yan, nag-walk out po ako kasi tatakot po ako. So, naalala ko po kasi yung mga time na yun. Parang pag naisip ko, natatawa na lang po ako sa ganun ginawa ko. Tatakot po kasi ako nun elementary. Lagi po talaga ako sumasali. Tapos, nag-walk out po ako. After ko po mag-walk out, iniyak na po ako sa tapos tabi. So, hindi po, panalo. So, ayun po, walk out girl po ako dati. And, mahilig naman po ako sa music. Mahilig po ako sa music. Every birthday ko nga po, lagi ko na-request nila mga yung cassette tape. Yung mga batang 90s, cassette tape po. Mahilig po akong mag-record ng boses ko. Ang ginagawa ko po sa mga tape na pinapadala kasi ng tita ko, lagi na napapadala ng tita ko ng mga praise and worship songs. Ang ginagawa ko po, syempre bata pa po. Nilarecord ko yung boses ko, so nakakatagunan yung kanta. Tapos after ko kumanta, na-record, papakinggan ko yung ulit-ulit. Ganun po ako. Basta nakakanta lang po ako. Tapos minsan, yung kapitbahay ko kasi namin, kaya po kasi nahilig mag-record. Yung kapitbahay po namin ay tuwing tanghali. Ang lakas-lakas po ng sounds nila. Yung tuwing hapon po, yung drama-drama. Yung narinig yung drama-drama na tuwing hapon, tapos nagkala ko yung kapitbahay ng lakas-lakas. Yung, nato! Ganun-ganun po. Hala, gusto ko din mag-record. Ayun, record ako. And, beside po doon, sila mama, binibilan po nila ako ng mga tape. Yung kay Popstar
lola ko. Ulit-ulit po yun. Laging request si mama ko, patayin mo yung ano, sigaw ako may cheese. Yan, baka po wala, elementary. Tanda-tanda ako pa po yun. And meron din po akong tape ng Jubilee song. Kay J.D. Rivera. Yung kay J.D. Rivera po yung open your hearts to the Lord and begin to see the mystery that we are all together as one family. Yun po. Tapos meron yung kinanta ko rin po sa singing contest yun, nag-walk out na lang po. Yung let us tell the word of His love, the greatest love the world had known. Yun po, yung mga kinakanta ko nung bata po ako. And yun, sa tulong din po nila mama, yan sila po yung nag-support din po sa akin. Kasi lagi din po kami nag-video Sunday. Pero kahit po ganun, is kulang pa rin po yung, yung training ko. So, lagi pa rin po ako nag-walkout. Tapos, nalala ko po na sa dati po namin pinagsisimba. Si mama, yun na naman, kakausapin na naman yung Sunday school teacher ko. Ay, teacher, si Jenny po kumakanta. Mapakantay na naman niya ako. Simbahan po namin doon. Ilang po yung floor? Second floor naman, sa taas meron din. Sobrang tayo po, may mga foreigners. Halo-halo po, napakalaki doon po yung sa may kainta, sa may roadside. And yung mga kasama ko sa Sunday school, mga Amerikano. Siyempre, bata ko po ako, siyempre, hindi po po mag-English. So, nalimig lang po ako. Yun po si mama pala. Pinakausap palagi yung teacher ko. Na, natidinig po yung pagkanta ko. Pero hindi ko na po maalala kung ano nangyari yun eh. Pili ko nag-walk out yung po ako nun. Kasi hindi po talaga ako na-train talaga. Mahilig lang po mahilig kumanta. Pero wala po akong proper training. And way back din po, dahil nga po sobrang bata ko po, wala akong proper training bukod po sa pagbibidyo ganun naman po talaga, yung nagiging bilang bata, nagiging reaction. Tatakot talaga, tatakot talaga yan. At minsan din po, naalala ko, nag-walk out din po ako dun sa declaration contest. Kasi kung kabisado. Hindi po magaling sa memorization. Kaya po yun. And may mga panahon po sa buhay natin na yun din po yung magdadrive din sa atin para mas lumago tayo sa kung anong gift na binigay sa atin ng Panginoon. And storyline din po na alala ko po, hindi ko po alam kung matatandaan pa ng tatay ko, ng tata ko. Graduation po ng ate ko sa Angono Private High School. 4th year high school po siya at ako po 1st year high school. And umatin po kami noon, may kumakanta po sa unahan. Nagdilid, lahat po mula Lupang Inira hanggang Perverso. May kumakanta. Tapos pag-uwi po namin, sabi po ni Papa, Jelly, pag-graduate mo, ikaw yung nandun. Ikaw na yung maglilid doon. Yun po yung sinabi sa akin ni Papa. Hindi ko po alam kung nakakatandaan niyo. Yun po talaga tumakot sa utak ko yun. Ako lang, bakit kaya yun? Parang hirap naman yun. Paano ako maglilid doon? Paano kaya yun? Sabi ko yung church doon. Sabi, matakot po ako doon. And pressure high school. Basta tumatakbo sa akin, sinabi ni Papa na someday, ikaw yung nandun. Ikaw yung maglilid doon. And yun nga po, nung second year high school po, nagkaroon po ng audition for choral sa school. So, yun nga po. Naalala din, sabi ko ng teacher, yung mga gusto kumanta. Pumunta na dun sa faculty at kumanta na dun mag-audition. Mag-audition na doon. Ako po, natatakot na naman. Paano kung sumiyok ako? And wala akong alam na kumpleto pa, wala akong maraming one. Hindi ako prepared. Pero, naalala ko yung sinabi ni Papa, ikaw yung kakanta doon, hindi kailangan ikaw yung mag-lead doon. Naku, kailangan ko yung gusto ko yung gawin. Kasi Papa, minsan na niya magsalita Kaya yun po. So, sinikap ko po na magkaroon ng lakas ng loob. And yun nga po, pumunta po ako sa faculty, unprepared. Kasi biglaan lang po yung pagtawag ng pagtawag
Yun po yung kinanta ko. And, buti po, ang pinakanta lang po ay verse tsaka chorus kasi marami po nag-audition. And after po nun yung mga klase ko, uy, through the fire! Tawag na sa akin, through the fire. Kasi narinig po din nakapila po sa labas yung iba. So, ayun po. So, yun po yung nagbukas na opportunity sa akin para magkaroon ako ng proper training. So, naging member po ako ng choral group sa aking school. And naging contact press ko po si Ma'am Au, si Miss Aurora Villamayor. Siya po ay taga-Angono UMC. At naging mayor na din po siya ng Angono, ng Bayan ng Angono. And hindi ko po siya makakalimutan. Kasi kahit wala na po siya, she already passed away. Kasi si Ma'am Au, sobrang strict pa. Yung gano'n, papasok na sa bibig. Pero hindi naman tinutuloy, nananakot lang. Oh, Jenny, yung bibig mo! Ang ate-ate mo, yung bibig mo! Tapos lagi niya po ako pinumuro. Ako po yung laging napapansin niya kasi alto po ako. Ako po ay alto, hindi po ako soprano. Siyempre, maliit po ako, sa dulo po ako. Tapos habang nagkaan siya, ang talas ng tenga. Narinig niya po talaga ako. Pag sinulado ako, Jenny! Kapag siya, Jenny! Grabe yung dinanas ko kayo ng Kaya hindi ko siya makalimutan na napakahigpit po. Pero kahit gano'n, dami ko po natutunan sa kanya. Kung ko po nakasa yung aking pag-awit, being part of choral sa school ko, doon, yun po yung ginamit ng Panginoon, the opportunity for me to, na mas mapagbutihin ko pa ang aking pag-awit. And, dumating na nga po sa time na, yun nga po, nag-college ako, so I have the proper training, ganyan na, even contest, easy contest. Sa NCBA po ako nag-aral sa college. And then, nag-audition din ako, kasi yun yung confidence ko, meron ng proper training. Pero, nagkaroon na naman ako ng takot. Kasi po, yung mga kalaban ko po, ang gagaling. Sabi po nung isang kalaban ko, galing pa yung Angono. Yung sa Angono po kasi mga musician, mga artist talaga, mga taga-Angono. Meron po bang mga taga-Angono din? So, takot po kasi family of singers daw po. Tapos yung isa naman po, umawit na po sa Litbulaga. Pero natakot po ako. Pero kahit ganito man, nag-practice pa rin ako, hindi ko, ang nilagay ko sa utak ko, oo nga, magaling sila. Magaling sila, mala Angeline Quinto, mala Eric Santos, pero mag-focus ako sa talent ko. Kailangan ako, gawin ko yung part ko, na kahit anong mangyari, nagpapalo ako, okay lang. Kasi ginawa ko yung part ko, at dinedicate ko talaga kayo. Kasi nung time na po nun, ay nag-serve na po ako sa simbahan. Isang factor na rin po yun, karoon naman ng confidence. And nagbunatan po kami. Ako po yung pang-number 12, pang-last. Ibig ko, may kabang ko. Sinabi niya, pwede ka ba? Grabe sa akin. Grabe yung kabang ko. Binigyan ako ng mama ng tubig. Lord, nag-pray lang ko, Lord. Your will be done. Yung na lang sabihin ko bago kumawag. Yun po. At sa kabutihan ko ng Panginoon, dahil na-focus po ako sa sarili ko, hindi ko po nag-pair yung, una kasi may matakot ko, pero yun lang po, lagi ko po inano sa utak ko lang, I will not compare my talents. Kasi I have my own talents. Binigay ko yun. So, nanalo po ako. Kung po yung nakakuha ng grand prize, binigay ko po kay Lamang. Ayun po. So, maraming salamat talaga sa Panginoon dati. Kasi siya, prayer lang po yung ginawa ko lang before ako kumanta. At napakabuti talaga ng Panginoon. Dahil hindi ka talaga napapabayaan kapag tumawag ka sa Kanya. And that din po, active na rin po ako sa ministries. Choir, praise and worship. Natatampulit din po ako. So, parang mga dami na mag-aalam ako. Instruments. So, nung una po, before po ako maging lead, nag-train po ako as backup. Ginagawa po dati ni Kuya Jerseys, pinagsusolo kami ng kanta. May part kami solo. Ganun po yung ginagawa ng training hanggang ma-expose po ako na ako na po yung nag-lead. Hanggang masanay na po ako. Kaya importante po talaga yung exposure. Hanggang masanay na po tayo sa
ginagawa. And of course, kasama din po syempre yung spiritual growth natin sa ating ministry. Huwag naman po natin kalilimutan yun. And aside din po sa mga ministry, isa din po na opportunity na binigay sa akin ng Panginoon is yung naging part po ako ng UMYM officers. Ako po ay naging finance officer. Bata po ako noon, naalala ko po sa sarili ko kay Chloe. Parang po ako si Chloe dati. Bata po ako noon, tapos nag-isip kami fundraising, naisip ko po siomay. Tapos pupunta pa po ako dun sa Nangonan. Nagkamasahe lang po, tapos binubuhat ko po yung 5 kilos, minsan po 8 kilos, binubuhat ko po yun, mamasahe po ako. Para po sa fundraising ng mga yun. Yun po yung ginagawa ko, titinta po kami ng siomay dati. Talaga po yung ginagawa ko dati. Nagbubuhat talaga ako ng 5 to 8 kilos para makapagbenta kami. And of course, aside po doon sa ginagawa kong fundraising sa church, nakatulong din po yun, yung paglilingkod ko sa ibang aspeto ng buhay. Nung college na po ako, nagkaroon din po yung time na nagamit ko din po yun sa personal ko din na makatulong na allowance. Nagbebenta po ako na siya sa school. Ganun po. And then, so, tuloy nga po, nagagawa ko din po yung fundraising sa MYF. As well as natutulungan din po ako doon na yun, parang multiply po yung skills na and abilities na nabibigay sa akin. Hindi lang po sa loob ng simbahan, kundi sa personal life ko din po. Ang laki din po talaga ng tulong. Kaya yung sa ating mga kabataan, yung mga officers, akala nyo, yung mga responsibilidad nyo, nabibigatan kayo. Huwag kayo mabigatan nyo kasi kasama nyo naman si Lord. And lagi nyo tatandaan, hindi naman kayo pababayaan. And katulad na ng ginawa ng Panginoon sa akin, minsan, yung mga natututunan nyo sa inyong paglilingkod bilang mga officers, nagagamit nyo rin yan sa ibang aspeto ng buhay nyo. Yan, yun po. Kaya rin pala ako nagbenta ng sewing sa school. Kasi, nung college po ako, mas importante po kasi yung tuition fee kesa sa libro. Hindi ko alam yung bilang ni mama kasi mahal. So, kailangan ko mag-set. So, yun po, kulang po yung allowance ko. Yan, kulang po kasi yung allowance ko talaga, ma'am. So, kailangan ko magpasero kung ganun makapal. So, kailangan ko gumawa ng paraan. So, nagamit ko po yung natutunan ko po, MYF officer ako. So, yun nga po, huwag po tayong matakot kung anong meron tayo, kung anong binigay sa atin ni Lord na talent man yan, abilities man yan, na skills. Na kapag may opportunity, salin po tayo. Pag may opportunity, mag-open ng choir, kailangan ng miyembro sa choir. Sumali po tayo. Gusto po natin matuto umawit. Sali po tayo. Huwag po tayo matakot. Kung mahilig din po kayo magluto, mag-volunteer po kayo. Pwede niyo po lang kasi Tita Malu. O Tita Malu, gusto ko tumulong sa pagluluto kahit sa paggagaya ng mga rekado. Huwag po tayong mahiya. Huwag po tayong matakot na lumapit. At mag-offer ng service. Dahil para naman po ito sa ating Panginoon. So, katulad nga po ng 5 talent servant and 2nd talent servant. Mag-invest po tayo sa gifts and talents na binigay sa atin o pinagkatiwala sa atin ni Lord. And makikita po natin na mag-multiply ito na yung invest natin, mag-double yan at makikita natin na talagang magagamit natin yan din sa itong aspekto ng buhay natin. Na at the same time, natutulungan tayo and at the same time, ay napaglilingkuran natin ang Panginoon. So, punta po tayo sa 1 talent servant. Ano pong ginawa ng 1 talent servant? Hides his talent and returns only what he was given. So, nagkaroon ng kapabayaan dahil nga napangunahan ng takot itong si 1 talent servant. Let's imagine po, di ba po yung parable of talents na umalis yung master. Imagine po natin na itong si master ay isang boss sa isang kumpanya at umalis siya para sa isang long trip. Iniwanan niya yung 3 managers niya, which is yung
servant at two-talent servant. But, yun ang hindi ginawa ng one-talent servant. Bagkus ay tinalo pa niya, nagupay pa siya, nilulupin pa niya yung talento niya. According po to Louis A. Barbary, Jr. from Moody Bible Institute, sinasuggest niya yung servant daw na nagtago ng pera ay makasarili. Selfish. Selfish siya kasi di ba nung sinabi niya nga ng master na, well then, you should have put my money on deposit into bankers so that when I return, I will have received it back with interest. Makasarili talaga yung one-talent servant, tinago niya. Bakit niya tinago? First, selfishness. Kasi, pag nilagay nga naman niya sa bangko at mag-earn ng interest, inisip ng one-talent servant, kaya ba mapupunta? Hindi naman sa akin eh. Diba? Pagbalik niya, sa kanila mo mapupunta, hindi naman sa akin. Hindi naman para sa akin din eh. So, tatago mo na lang. And, kung bumalik man siya o hindi, mas maganda o hindi. Kasi sa akin na lang yung natalo ko, di ba? So, bukod sa takot, laziness, nandun din yung pagiging wicked or masama one-talent servant. Kaya sana po, mga kapatid, huwag po tayo tumulan sa one-talent servant na ito na napapangunahan ng takot at pansariling interes lamang po ang iniisip. And alam po natin, mostly sa atin, napapangunahan tayo ng takot dahil silip po natin, hindi po natin kakayanin ang binibigay ng Panginoon. Katulad na lang po ng pag-operating po talaga natin na hindi ko naman talaga yung iba when it comes to talents and abilities. Ay, multiple talent siya ako. Wala, saan naman talent ko eh. And mga kapatid, huwag po natin hintayin din na maging perfect tayo. Kung meron na lang tayo, bago tayo mag-people. Yung maghihintay ka pa ng matagal bago ka mag-step up. Yung maghihintay ka pa ng matagal bago ka mag ng choir, maging member ng choir. Diba? Sa maging member ka pala ng choir, yung ka naman titraining, doon ka na malalago sa yung pag-awit. Kaya huwag po natin hintayin kasi wala naman po talagang perfecto. Dahil niniwala naman po tayo ng Diyos, ang Pilipinos, sa atin. And third ko lang din po, na tunay ko na napakabuti ni Lord sa ating simbahan. Dahil patuloy nga po tayo binibless. And alam naman po natin na marami po sa atin, ang mga bagong officer sa council. And most of us ay hindi po namin alam kung ano po yung mga gagawin. Dahil wala naman po kami training doon. Pero, God entrusts those positions sa amin. And we believe na hindi po talaga ito aksidente lang na nangyari na kami ang natira para magpatuloy na mamuno sa ating simbahan at maging board at maging servant leaders. Dahil umpisa pa lang po, alam po namin na sasamahan kami ng Panginoon. Hanggang ngayon naman po, ay sinasamahan naman po kami tayo ng Panginoon. Dahil sa tuwing nga po na may nangangailangan ng tulong, sa loob o sa labas man po ng ating simbahan, ang dami pong tumutugon sa atin. Nakikita po natin yun, nakikita po ng Panginoon yun, na napakaraming tao, miyembro, ang tumutugon. At talaga nga po, masasabi po natin na kumikilos ang Panginoon. Hindi lang po sa buhay ng bawat isa, natin mga miyembro, kundi mismo sa kabuuan ng ating iglesia. Kaya, maaari po ba natin palakpakan ng Panginoon sa kanyang kapasya sa ating simbahan? Dahil sobrang po niyang matapat po sa ating simbahan at hindi po tayo pinapabayaan hanggang ngayon. And magdako po tayo sa next slide. So, doon na po tayo sa reward ng mga faithful servant.
Kaya po again, iwasan po natin ang magkumpara dahil iba-iba man po talaga ang ating talento. But instead of comparing our talents and gifts to others, mag-focus po tayo what's in our hands. Mag-focus po tayo kung ano po yung inentrust sa atin ng Panginoon. Mag-focus po tayo na kahit isa lang yung talento na yan, isa lang yung gift na yan, isa lang yung binigay ng Panginoon sa'yo. Pagyamanin mo yan. Kahit hindi ka sobrang talented, hindi ka multi-talented na tao, pero may ministry ka, kahit isa lang yan. At yun yung pinagyaman, nag-focus ka faithfully, you will also receive that reward from our Master. And tayo po ba ay nararanasan natin yung paglalakad sa paglilingkod? Dahil yung dalawang pong servant, ginawa po nila dahil sila po ay faithful sa kanilang master. So tayo po mga lingkod din po niya. If we will focus on na hindi sa atin yung katiwalaan ng Panginoon, ay talagang kailangan natin maging good steward ng talento. Na lahat ng pinoposes natin talento at gifts, kailangan ay para sa kalwalhatian niya at para sa kanya lamang. And yung Bible study po namin, isa din po yun na sabi nila na let us focus on heavenly things, not on material things. Yeah. Mag-focus po tayo sa kingdom mindset, yung reward na matatanggap natin in heaven, hindi po dito sa lupa. So, next po, yung judgment po dun sa unfaithful is, yun nga po, kinuha sa kanya dahil hindi niya multiply, hindi in-invest na tinagulaman niya, kinuha po sa kanya ng master yung isang talent na yun at ibinigay pa dun sa unang servant na may 5 talents na naging 10. At anong parusa po yung ginawa sa kanya? Kinas out po siya, pinatapon po siya sa kadiliman sa labas. At sinabi na wala siyang silbi, doon na namin siya at nalindi ang kanyang silbi. So, yun po ang judgment sa mga unfaithful servants. So, tayo po, huwag po tayo maging katulad sana ng unfaithful servants. So, let us live as a faithful steward. Choose faith over fear. Choose action over apathy. So, explain ko lang po, kasi yung sa choose action over apathy, yun po yung kumilos po tayo, huwag po tayo magwalang pakialam na nagsisipan naman ako linggo-linggo ko, wait na yun. Huwag po tayo gano'n, na wala tayong pakialam, bahala na sila dyan, basta ako magsisimpa, basta naman ako kailangan sa church, kasi marami naman na sila naglilingkod. So mga kapatid, our church needs us, and each one and every one of us has a huge part sa ating simbahan. Kaya, once again, huwag po tayong mahiya to step up. So, yung story po ng parable of talents, natutunan po natin na God believed in us and entrusted the gifts and talents, and kailangan po natin ito pagyamanin. And let this story din na maging warning sa atin, dun po sa third servant, na huwag tayo magpatulad sa kanya. So, once again, let us not bury our talents. Huwag natin i-hide ito. Use them, grow them, and multiply them. So, mga kapatid, let's step up, use our talents, and let your light shine. So, let's imagine po the day na bumalik na ang ating Master, ating Panginoon. So, maging goal po sana natin na marinig ang mga katagang-tawag na sa kanila. Now, well done, good and faithful servant. Come and share your Master's happiness. To God be the glory. Ngayon,